2 Peter chapter 3 verse 18, datapwat magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. Let us bow our heads, mga kapatid. Let us pray. Ama naming Diyos, sa oras na ito, kami po, Panginoon, ay nagpapakumbaba sa iyo na humihingi ng iyong gabay na sa pamamagitan po ng iyong mga salita, kami po, O Diyos, ay inyong ituwid. Kami po, O Diyos, ay inyong sawayin kung kinakailangan. Kami, ay, O Diyos, ay inyong turuan. Kami po, O Diyos, ay tulungan niyong lumago, makaunawa sa mga bagay na nais niyo pong ituro sa amin sa pamamagitan ng iyong lingkod. Pagpalain niyo rin po, O Diyos, ang iyong lingkod sa mga ngaran ng iyong salita. Ikaw pong sabang muna sa akin. Ikaw pong magbigay ng kaalaman at karunungan na ang tanging kalooban niyo lamang po, Diyos, ang siyang maipahayag sa araw na ito. Ihanda niyo po ang aming mga puso at kaisipan na tanggapin gaano man ito kasakit o kasarap pakinggan ang iyong mga salita. Ito po aming dalangin, Panginoon. Sumayin niyo po ang kapurihan, ang kaluwalhatian at ang kadakilaan magpasawalang hanggan sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Okay, you may be seated, mga kapatid. Praise the Lord. In this morning, mga kapatid, ang ating pag-aaralan, ang paksa na ating pag-aaralan, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Okay. Sabi, mga kapatid, sa unang salita ng ating paksa na pinag-aaralan, ang sabi ng Biblia, grow in grace. Pag sinabi pong grace, mga kapatid, to elaborate this word, pag sinabi pong grace, in Greek word, ito po ay charis. Sino sa inyo mahilig magbanggit dyan ng charis? Yun ang spelling po nun. Okay? C-H-A-R-I-S. Yan po, mga kapatid, ang spelling ng charis. Okay? Hindi charis, ha? Baka pag nag-ano-ano kayo, mag-charis-charis kayo rito, ha? Mga kapatid, ha? Charis. Ang Greek, galing po yan, ang grace ay galing po yan sa original na translation, sa original na salita, na charis. Na ang ibig sabihin, mga kapatid, as a gift or blessing brought to man by Jesus Christ. Okay? Yung charis po na sinasabi, grow in grace. Yung grace na yan o yung charis. Okay? Grow in grace. Yung grace po na yan, mga kapatid, inuulit ko po ang definition ng grace. Na lumago kayo sa grace, lumago kayo sa biyaya. Ang ibig pong sabihin yan, mga kapatid, yan po ay gift or blessing brought to man by Jesus Christ. Okay, yung biyaya pala na yan, na sinasabing magsipaglago tayo sa biyaya, yung biyaya na yan, yan po ay dinala ni Jesucristo sa atin. Okay? Pinalalago tayo at ine-expect na tayo po ilalago doon sa gift. Kasi gift po yun, mga kapatid, ang isang meaning nun. Okay? As a gift, blessing brought to man by Jesus Christ. Okay? Lumago daw po tayo doon, mga kapatid. Doon sa regalo ng Diyos na ibinigay sa atin. Kailangan daw natin doon, mga kapatid, lumago. Ang 2 Peter chapter 3 verse 18, mga kapatid, this verse emphasizes the ongoing process of spiritual development, urging Christians to deepen their understanding of God's grace and the person of Jesus Christ. Okay? Maliwanag, mga kapatid. Binibigyang diin nito, mga kapatid, yung patuloy na spiritual na development. Na lumago daw tayo. Okay? Doon sa spiritual. Okay? At ang sabi dito, humihimok ito sa mga Kristiyano na palalimin ang kanyang pagkaunawa doon sa grace o doon po sa tinatawag na regalo ng Panginoon sa atin.
Ngayon po, mga kapatid, hindi lamang po daw tayo sa grace dapat lumago, kundi doon din sa person of Jesus Christ. Okay? Pag sinabi po kasing grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus and Savior, or of our Lord and Savior Jesus Christ, pag sinabi pong grow in grace and knowledge, mga kapatid, dalawa po ito na dapat po tayong lalago. Okay? Kailangan po daw natin lumago sa kaalaman, doon po sa grace, at doon po sa knowledge. Ngayon po, mga kapatid, grow in grace, it's not about earning more grace, but rather about recognizing and responding to the grace already received. Ulitin ko po, mga kapatid, yung grow in grace, sa paglago natin sa biyaya, mga kapatid ng ating Panginoon, sabi diyan, it's not about earning more grace. Hindi ibig sabihin, okay ha? Liwanagin ko. Sabi, lumago daw tayo sa biyaya, sa regalo ng Jesus Christ sa atin. Hindi po yan, mga kapatid, basta lamang to earn more grace. Ibig sabihin, kumuha ka, magkaroon ka ng marami pang biyaya kay Jesus Christ. Hindi po yun yung pinakaibig sabihin niyan. Kundi, ang sabi po dyan, mga kapatid, but rather about recognizing and responding to the grace already received. Ibig sabihin, halimbawa po ito ay grace. Okay? Ibinigay po ito sa tao. Ibinigay po ito sa atin. Halimbawa yan, binigay po sa atin. Ang sabi diyan, lumago daw tayo, mga kapatid, sa grace. Okay? Ano po ulit yung grace? Regalo na ipinagkaloob ni Jesus sa atin. Sabi, lumago daw tayo dito sa grace na yan. Hindi po yan, mga kapatid, yung parang negosyo na palalagay mo hanggang lumaki yan. Hindi po, mga kapatid. Binigay na po kasi sa atin ang grace. Hindi po yan, mga kapatid, grace na kalahati, kundi buong grace ibinigay. Kasi ibinigay na po yan sa atin. So, punto dyan, mga kapatid, i-recognize natin yung grace. Lumago daw tayo doon sa grace na yon. I-recognize natin, mga kapatid, sa ating buhay, yung dumating po na grace sa atin. Sabi dyan, recognizing and responding. Ibig sabihin, mag-response daw po tayo doon sa grace. Nakuha ninyo? Ibinigay na sa atin yung regalo, mag-response daw tayo doon. Hindi yung may regalo, bigyan mo pa ako, bigyan mo pa ako. Hindi ganun po yun. Ang pinapunto dyan, binigyan tayo ng regalo, mag-response daw tayo. Paano natin isasauli o paano natin tutumbasan yung grace? Yun po yung sinasabi ng Biblia na lumago daw tayo sa grace. Naalala niyo sabi ng Biblia na sinasabi, magpapatuloy ba tayo sa pagkakasala? Gayon ang biyaya ay sumasagana, huwag nawang mangyari. Okay? Maliwanag po, inuulit ko po, binigay po ang grace. Pag sinabing lumago daw tayo dyan, hindi yung pag-iisip na bigyan mo pa ako nito, bigyan mo pa ako niyan, inuulit ko lang po ulit, hindi po yon. Kasi ibinigay na po already yung grace. At yung ibinigay na po ito sa atin, paano tayo lalago? Lalago tayo sa pamamagitan ng pag-response. Paano natin i-response yung grace? Sa paano paraan? Hindi ba't lahat tayo makasalanan? Dahil sa biyaya ng Diyos, kaya ako naligtas. Ayoko nang magpatuloy sa kasalanan. Magpapatuloy na ako sa paglilingkod sa Panginoon. Yun ay tamang response. Lumalago ka doon, mga kapatid. Ngayon po, mga kapatid, grow in grace and in the knowledge. Ngayon po, mga kapatid, yung grace, mga kapatid, which is a gift or blessing brought to man by Jesus Christ. Pinapalago o dapat tayo dyan lumago. Sumunod, mga kapatid, yung paglago po sa knowledge. Okay? Lalago daw dapat tayo sa kaalaman sa Panginoong Jesucristo. Ano po ba ibig sabihin nun? Na dapat daw tayong lumago sa pagkakilala kay Kristo. Ano ibig sabihin ng mga kapatid na lumago sa pagkakilala? Ito po yun, mga kapatid. Ibig sabihin,
ng grow in grace, grow in knowledge of our Lord Jesus Christ, this involves a deepening understanding of who Jesus is. Ibig sabihin, mga kapatid, kaya sinasabing lumago tayo sa pagkakilala kay Kristo, ito po yung paglago sa pagkakilala po natin, magkaroon tayo ng malalim na kaunawaan patungkol po sa kung sino si Jesus sa buhay natin. Okay. Ano po ba yung mga area? Merong 4 na area na dapat lumago tayo sa pagkakilala kay Jesus. Ano po yun? Una, His nature. Kailangan lumago daw tayo sa kanyang nature. Ano po yung nature? Yung pagka-Diyos ni Kristo. Yung pagiging tao niya, nung nagkatawang tao siya, kailangan nating lumago sa pagkakilala sa kanyang kalikasan. Kasi si Kristo, mga kapatid, sinasabi ng marami, si Kristo daw ay hindi Diyos, kundi siya lang daw po ay tao. Sinasabi naman ng iba, siya daw po ay propeta. Wala pong problema doon, mga kapatid. Pero kung babasahin natin ang Biblia, si Kristo po, mga kapatid, ay isang propeta. Isa rin po siyang tao. Pero hindi basta tao. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. So wala pong problema doon. Ngayon kung tatanungin tayo, kung susukatin ang pagkaunawa natin, kilala ba talaga natin si Kristo? Opo, sino si Kristo? Siya po yung napako sa krus. So tama ka. So ano siya? Ano siya? Ano yung nature niya? Siya ba'y tao o Diyos? Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. Huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ng iba na si Kristo daw ay tao. Tandaan niyo po, mga kapatid, siya po ay Diyos. Nagkatawang tao. Iba po nagkatawang tao sa tao. Okay? Siya po ay nagkatawang tao. So kailangan maglumago tayo sa pagkakilala kay Kristo. Hindi siya basta tao lang. So kapag hindi mo pakilala ang Kristo na pinaglilingkuran mo at bigla kang tinanong, sino si Kristo? Tao o Diyos? Hindi pa namin napag-aralan sa Bible study. Ano ko lang kaka-baptize ko pa lang. Mga kapatid, kaya nga, importante yung pagdalo tinuturuan na po tayo ngayon. Si Kristo po, para po sa kalamanan lahat, pag sinabi nila sa inyong tao si Kristo, mali. Sabihin nyo, hindi siya basta tao. Siya ay Diyos na nagkatawang tao. Yun po ang tama. Yun ang nature ni Jesus. Siya po ay Diyos na nagkatawang tao. At isa pa, una yun, kailangan lumago tayo sa kaalaman kay Kristo, una sa kanyang nature, na siya po ay Diyos, hindi po basta tao. Pangalawa, lumago tayo sa kanyang teachings. Ulitin ko po datapot magsilagong kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. So baka niya nawa ang kaluwalhatian ngayon at magpakailanman siya nawa. So sinasabi ng Biblia, lumago daw tayo, hindi lamang po basta grace, kundi sa pagkakilala kay Kristo. So ngayon, yung first step, naunawaan natin na si Kristo pala ay Diyos, hindi pala sa basta tao lamang. Pangalawa naman, mga kapatid, kailangan po natin masunod at makilala ang mga katuruan ni Kristo. Pag sinabi mong malago ka na sa pagkakilala kay Kristo, dapat kilalang-kilala mo siyang Diyos siya at kilalang-kilala mo ang kanyang mga utos. Nakuha ninyo? Kailangan alam natin ang mga utos ng ating Panginoon. Gaya ng mahalin mo ang iyong ama't ina. Ano pa? Dumalo ka sa gawain. Ang aral ng holiness, mga kapatid. Ang aral ng giving. Ang aral, mga kapatid, sa maraming bagay. Ang aral sa panalangin. Ang aral, mga kapatid, sa pag-aayuno. Dapat alam mo yun. Kasi kung hindi mo kilala, at kilala mo lang si Kristo dahil sa kanyang pagiging Diyos, at hindi mo kilala ang kanyang mga aral, sasablay ka, kapatid. Hindi ka pa rin malago. Malalaman nating malago ang tao, liban sa kanyang pagkakilala kay Kristo na siya Diyos, alam niya rin ang mga utos ni Kristo. Pangatlo, malalaman mong malago na siya, mga kapatid, His actions. Okay? Kailangan kilala mo una si Kristo sa pagiging Diyos, pangalawa sa kanyang mga teachings, pangatlo sa kanyang mga actions.
Sa mga kilos ni Kristo, sa mga ginagawa niyang paghihimala, sa ginagawa niyang pagmiministeryo, dapat kilala mo siya. Kasi pag hindi mo kilala si Jesus, mami-misinterpret ninyo ang mga pastors and leaders ninyo. Mami-misinterpret nyo sila. Pag bigla kayong sinaway ng inyong mga pastor, sasabihin mo agad sa iyong kaisipan, hindi naman ganyan si Jesus. Kuha niyo. Hindi naman makatao yung pagkakasaway ni pastor. Hindi naman makatao, parang pinariringgan ako ni pastor. Yan ang problema pag hindi mo kilala si Jesus sa kanyang actions. Kasi kung magbabasa lamang tayo ng aral ni Kristo, si Kristo po mga kapatid, matindi po magalit. Hindi nyo pa nga kami nakikitang nagagalit na lahat ng nuupuan niya, habis namin sa labas. Hindi nyo kami makikitang gano'n. Pero si Jesus nung nagalit, sa mga nakakabasa ng Biblia, alam nyo yan, kung paano siya nagalit at itinaob niya, mga kapatid, ang mga mesa, sa sobrang galit, dahil ayaw ng Panginoon na ang kanyang templo ay ginagawang pugad ng tulisan. Hindi nyo naintindihan ng mga tao. Ano pa? Yung nasa sitwasyon po sila na kumakain sila, sabi ng mga Pariseo, di ba? Bakit hindi naghuhugas ng kamay? Naalala niyo yan sa mga nakakabasa? Mga hindi nakakabasa, magbasa na kayo para hindi po ako nahirapan magpaliwanag din ako. Sabi, bakit yung mga alagad ay hindi naghuhugas ng kamay? Sapagkat sa kaugalian ay kailangan maghugas ng kamay. Sabi ng Panginoon, hindi ang pumapasok sa bibig ang nagpaparumi sa tao, kundi ang lumalabas sa kanyang bibig. Oh. Nakita ninyo? Pag kayo po ay naka-encounter ng mga pastors and leaders, sinaway kayo, may mga preaching na sobrang sakit, mga kapatid, hindi nila yan ginagawa ng walang batayan. Yan po tatandaan. Pag kinumpronta kayo, pag kayo po mga kapatid pinagwikaan, ang hindi nyo nagustuhan, hindi nyo matanggap, mga kapatid, mayroon pong pinaguhugutan yon. May basihan po yon. Kaya kung kulang ang pagkaunawa mo, pagkakakilala mo kay Kristo, sasabihin mo sa Kanya, hindi ganyan si Kristo. Lumalakad na yata sa laman ng aming pastor. Mga kapatid, yan ang problema. Kaya kapag sinabi mong malago ka na sa pananampalataya, ang sabi ng Panginoon, lumago ka sa grace, lumago ka rin sa pagkakilala kay Kristo. Ngayon, kilala mo lang si Kristo sa pagiging Diyos niya. Kilala mo lang pala si Kristo, mga kapatid, sa, alam niyo, Diyos niya, ganito, pero hindi mo pala alam yung teachings niya, hindi mo alam kung paano siya mag-action, mag-react sa mga bagay-bagay. Pagkakamalian nyo talaga ang mga pastor. At sa ating panahon, maraming pastor ang kinagagalitan ng bawat miyembro. Chinichismis pa ng miyembro. Pagkatapos ng gawain, pupunta sa isang tabi. Alam niyo ba kung sino pinapatamaan? Alam niyo ba kung sino yung ganito? Bakit? Sapagkat sa kakulangan, sa pagkakilala, una, sa pagiging Diyos ni Kristo, pumasa ka nga doon. Pero sa pangalawa, sa turo ni Kristo. Pangatlo, sa action ni Jesus Christ. Pang-apat, mga kapatid, na dapat ay lumago ka. Ito po yung tinatawag na and His significance for salvation. Ibig sabihin, kailangan mo palang lumago, kailangan natin lumago sa kalikasan niya, sa pagiging Diyos, sa kanyang turo, sa kanyang action, at sa kanyang kahalagahan para sa kaligtasan. Yung kahalagahan ni Jesus. Dapat kilala mo siya doon. Na, tanong yan ang iba eh. Bakit kailangang mapako ni Jesus? Bakit kailangan siya ipako sa krus? Pwede namang tunawin niya na lang ang tao. Hindi po ganon. Hindi kasi ganon ang action niya. Amen. Pangalawa, mga kapatid, kaya hindi niya yung tinunaw, yun po mga kapatid ay tawag nito, prophecy. Na kailangan na siya po ay mapako sa krus. At kailangan mo siyang makilala, kailangan mong lumago sa pagkakilala sa Kanya, yung kahalagahan ni Kristo, yung papel niya sa kaligtasan mo. Dapat alam mo yun. Okay? Ano po ulit yun mga kapatid?
na kailangan lumago tayo sa pagkakilala kay Kristo. Una, sa Kanyang pagiging Diyos, sa Kanyang kalikasan. Pangalawa, sa Kanyang mga turo. Pangatlo, sa Kanyang mga aksyon, kung paano siya mag-react, mga kapatid, sa mga bagay-bagay. Ikaapat, mga kapatid, kailangan lumago sa pagkakilala dun sa kahalagahan niya, yung papel niya kung bakit siya bumaba sa lupa, mga kapatid. Naunawa natin, mga kapatid. So remember this, mga kapatid. Growing is a continuous process. Continuous. Pag sinabing continuous, tuloy-tuloy. Mga kapatid, pag kumain ka po ng umagahan, isang beses na, tapos isang linggo kang hindi kakain, anong mangyayari sa'yo? Bakit kaya hindi ginawa ng Diyos na isang kainan na lang, tapos wala nang kakain? Hindi wala nang magugutom. Hindi naman, di ba? Pero bakit continuous yung pagkain? Ganon din sa bata, pinaka-basic sa sanggol, pinapadede ang bata. Hindi ba't pag nabusog, tatahan na? Pero bakit umiiyak? Kasi nagugutom. Pero bakit mo pinapadede pa ulit? Kasi kailangan. Kailangan ng continuous feeding. Ibig sabihin, kailangan ng continuous mo na pakainin. Painumin ng gatas. Sa mga lumaki-laki na hindi na kailangan ng gatas, kailangan continuous mong pakakainin. At kapag continuous mong pinapakain yun, ano pong nangyayari? Magmula doon sa baby, lumalaki, di ba? Kaya ngayon na kayo ngayon eh. Di ba? Hindi kayo naging ganyan kung hindi kayo dumaan sa pagiging baby. Na kinukurot-kurot. Cute mo. Kamusta ka ngayon? Cute. Mga kapatid, hindi ba? Lumago kayo. Lumaki kayo ng ganyan. Lumago kayong ganyan. Nagkaisip kayong ganyan. Galing kayo sa pagiging sanggol. Ganon din po sa spiritual. Pag once na nabautismo ka sa pangalan ng Panginoong Hesus, kahit may isip ka na ngayon, kahit matanda ka pa sa akin ngayon, pag bago ka pa lang nabautismuhan, ang tawag sa'yo ng Biblia, sanggol sa pananampalataya. Amen. Kaya wag kang grabe to si Brother James Mangaral, hindi niya naisip, mas matanda ako sa kanya. Mga kapatid, pagdating po sa usapang spiritual, hindi po pinag-uusapan kung gaano kayo katanda sa akin, mga kapatid. Ito po, mga kapatid, kung gaano ka katanda sa pagkakilala kay Kristo. Hindi porket matanda ka, mga kapatid, hindi ka pwedeng sawayin. Amen. Pero kapag magsasaway, dapat may pag-ibig. So, kailangan saway. So, huwag tayong yan nga, mga kapatid eh. Listen, mga kapatid, huwag kayong ganon na matanda ako sa kanya, walang galang, pwede niya naman ako kausapin na maayos, pwede naman mangaral ng maayos na hindi dapat sisigaw. Yan nga ang problema eh. Dahil sa kakulangan, dahil sa kawalan ng pagkakilala kay Kristo, hindi natin alam kung sino si Kristo. Hindi natin alam ang way kung paano mangaral si Kristo. Hindi natin alam ang mga turo ni Kristo. Kaya pag nakakarinig tayo ng mga masasakit, laging kawawa pagdating sa judgment ng mga pastor. Kaya nga dapat lumago tayo, mga kapatid. Mamaya, pasakit ito ng pasakit. Hawak lang kayo, mga kapatid, sa inyong upuan ha. Dahil pasakit po ng pasakit ang ating pag-aaralan ngayon. Ngayon, ang growing daw, mga kapatid, ang growing in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ is a continuous process. Tuloy-tuloy. Kaya kayo lumaki ng ganyan. Di ba? Dahil tuloy-tuloy kayo pinakain. Ang pangit naman po, ganyan na kayo kalaki, pinapadedi pa kayo. Di ba? So meron po tayong tinatawag na panimulaing pagpapakain. Di ba? Siguro lahat dito nakatingin ng Marie. No? Di ba? Yan po yung basic na basic eh. Tapos ng gatas, tatawid kay Marie. Lumaki-laki, cheese dog. Mga kapatid, choco bar. Yung mga ganyan pinapakain, mga kapatid. Pag nagkasakit, hindi pa uso, mga kapatid, mga bio royal lang, tas kay Pitts, magaling na. Diba? Ganyan tayo pinalaki ng ating mga magulang eh. Diba? Pero, hindi ka napansin, nagsisipagaling naman tayo din, di ba? Amen. Kaya nakailang bayong ka na eh. Isang linggo ka na may, wala eh. Kanalo. Mga kapatid, tuloy po tayo. Ito po ay continuous process. So pagtapos na ang isang bata sa gatas, tatawid yan sa mga malalambot na pagkain, gaya ng Marie. Pagtapos na yan dyan, mga kapatid, titigas na yan, mga kapatid. Hanggang sa maging, kung tawagin ng Biblia, mapupunta na yan sa karne, sa matitigas na pagkain.
Mga kapatid, imagine nyo na lang hanggang ngayon, gatas pa rin ang kinakain nyo. Lagi kayo gutom. Kasi nag-upgrade din, mga kapatid, ang mga laman loob natin. Amen. Di ba? Yung bata, magtataka kayo, di ba? Sapat na sa kanya yung gatas, busog na siya. Di ba? Kaya ngayon iba, mga walang kamali-mali, hindi siya nabubusog dito, bigyan mo nga siya ng kanin. Ayun, impacho. Kasi may mga bagay kasi na nasa takdang panahon bago mo ipakain. Kaya pagka may mga bagong baptize, kung mapansin ninyo, kapag kayo po ay pinakikitunguhan ng mga leader sa simbahan, maingat po kami. Maingat po kami. Pero doon sa mga matatagal na, hindi po namin sila pinagsasabihan gaya ng mga baguhan. Kasi yung baguhan, kahit na gigil na kami, hindi kami pwede magano kasi bago pa lang, baby pa lang yan spiritually. Hindi pa yan kayang tumanggap ng mga, grabe ka, tigas ng ulo mo, hindi na magsisimba yan. Ang gagawin ng mga nakatatanda, brother o sister, okay lang yan, basta magpatuloy ka. Diba? Ganun ang encouragement. Pag yung mga matatagal na hindi nakakakilala sa aral, ba't ganun? Ganun niya ako pagalitan. Yung bago, hindi naman ganun. Aba, bigyan kita ng gatas. Gatas na lang kainin mo buong buhay, ewan ko lang sa'yo. Ano po punto mga kapatid? Pag lumaki ka na, lumago ka na sa pananampalataya, hindi na po yan pa-baby-baby. Amen. Talagang kailangan kang pagalitan, yan ang aral ni Kristo eh. Right. Sawayin ninyo na may kabagsikan sila. Saan kayo nakakita ng sinasaway kayo na may kabagsikan? Sinabi sa'yo, alam mo brother, sabi ng Biblia, saway kita na may kabagsikan. Kaya tumigil ka na sa bisyo. Mga kapatid, saway po ba yun? Halos nagmamakaawa ka na nga eh. Pag sinabing saway na may kabagsikan, mga kapatid, may kasama ng pag-ibig yun. Ito naman ang problema ng iba. Nangungaral. Hindi niya iniisip ang kanyang sinasabi na nakakasakit siya. Eh sinabi ng Biblia, sawayin mong may kabagsikan sila nang magsipaggaling sa pananampalataya. Pag sinabing sawayin na may kabagsikan, hindi ibig sabihin na may salitang bagsik, walang pag-ibig. Kaya nga may kabagsikan na yung ginagawa dahil hindi ka na makuha sa isang saway. Sa ikalawang saway, ikatlo, hindi na eh. Kaya nga sinasaway po tayo ng mabagsik ng iba nating mga pastor para magtuto po tayo at para lumabas ang tunay nating katauhan sa pananampalataya. Amen. Kasi hanggat hindi po tayo makakaranas na tayo po'y pinagagalitan, mga kapatid, sa tamang paraan po ako nagsasalita. Pinagagalitan ka dahil kagalit-galit ang iyong ginawa, pinagsabihan ka, sinaway ka, tapos nag-backslide ka, lumabas ang tunay mong kulay sa pananampalataya. Hindi ka talaga mananampalataya ni Kristo kapag ganyan ka. Okay, tuloy po tayo. Continuous po yan. Ang spiritual na pag-unlad ay hindi isang beses na kaganapan, kundi isang patuloy na paglalakbay ng pag-aaral, paglago at pagiging mas katulad ni Kristo. Ito naman po, para sa mga kapatiran, wag po tayo masyadong judgmental. Pag may mga bago po tayong kapatiran, siyempre bagong baptize, hindi po yan agad-agad na transform na sa agad. Hindi po yan, unti-unti po yan. Pag nakita nyo po sila, halimbawa lang po ito, kakabaptize lang, nakita nyo pa rin. Nandudun pa rin sa mga umpok-umpok na mga chismosa o chismoso, nandudun pa rin siya. Huwag po kayo magsasabi, grabe, nabaptize na, dun pa rin sa mga chismosa. Hindi po, unti-unti po yun, hayaan mo. Amen. Unti-unti yun, intindihin po sila. No? Baptize na, isang buwan ng baptize. Hanggang ngayon, nagiinom pa rin. Sige lang, ipag-pray mo lang. Ganun lang ang ating pwedeng magawa. Pero kapag yan po ay tumagal na, mga kapatid, hindi na po pwede yan. So, ayun po mga kapatid, kailangan po natin maintindihan yan ha. Sa mga baguhan, pakitunguhan ng gentle. Pagdatihan, hindi na po ubra gentle dyan. Kailangan na po yan mga kapatid sawayin ng nararapat na pagsaway. So growing continuous po yan mga kapatid. Sabi dyan, ang 2 Peter chapter 3 verse 18 is a response of false teachings. Okay? Yung 2 Peter chapter 3 verse 18, yan daw po ay response doon sa mga tao na maaari mong marinig na kung saan ang kanilang mga aral ay mali-mali. Alam niyo mga kapatid,
hindi po porket ang simbahan ay may mga pinamimigay ay sila ang tama. At hindi rin naman po lahat ng mga hindi nagbibigay ay nasa tama o nasa mali. Ang puno-punto dito mga kapatid, maging matalino po kayo. Amen. Na una, ayoko sa simbahan namin. Mainit. Pag walang araw, walang hangin. Doon sa simbahan na aking dinaluhan, pag ikaw ay dumalo, may 1 kilong bigas agad. So, ang nangyayari, kaya ka pala pumupunta roon sapagkat meron kang hinahangat. So, ibig sabihin, hindi ka lumalago sa pagkakilala kay Kristo. Hindi ka lumalago sa aral, lumalago ka sa bigas. Lumalago ka sa kung ano yung binibigay. Hindi po, mali po yan mga kapatid. Inuulit ko po, mga kapatid, ang 2 Peter chapter 3 verse 18 na sinasabi, datapot magsilago kayo sa biyaya at sa pagkakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo, sumakanya nawa ang kalwalhatian, ngayon at magpakailanman siya nawa. Ang ibig pong sabihin niyan, ang gusto niyang iparating mga kapatid, ito po ay tugon sa mga maling aral. Ano po ibig sabihin? Kasi pag lumago ka na sa pagkakilala kay Kristo, pagka ikaw po ay tinuruan ng maling aral, hindi ka maniniwala agad. Okay? Pag malago ka na sa aral ni Kristo, hindi ka na dapat kumakain ng dinuguan. Dahil isa sa aral ni Kristo, mga kapatid, sa atin, lalo na ng mga hintil, na tayo daw ay wag nang umiwas daw tayo dyan sa pagkain ng dugo. Ano pa? Umiwas din daw dapat tayo sa pagkain galing sa piyesta. Aral po yan ni Kristo, mga kapatid. At umiwas daw tayo sa mga pagkain, hindi pinalabas yung dugo. So dapat pagkain na kinakain mo, una mong intindihin, i-determine mo ang pagkain. Pag dugo, pass. Ang sarap! Saan galing to? Sa kabila, pesta eh. Pass. Ano sunod mga kapatid? Ang sarap ng pagkain. Paano prinoseso? Tatandaan niyo po, ang pagkain hindi pinalabas ang dugo, bawal pong kainin. Ano po ibig sabihin ng hindi pinalabas ang dugo? Nakakita na po ba kayo ng kambing? Paano po katayin ng kambing? Pinapainom ng suka. Bihira po yung ginigilitan. Pag ginilitan, okay. Pag yan po ay namatay, kapag ang mga hayop na kakainin po natin ay namatay nang hindi lumabas ang dugo, bawal po yun. Kaya kapag kayo po sa inyong bahay, ang tatay nyo, meron kayong kambing, pinainom ng suka, namatay, inihanda, mga kapatid, huwag nyo kakainin yun. Kailangan po lumabas ang dugo. So ano po ulit mga kapatid, ang tatlong bagay na dapat natin tandaan, sa aral po ni Kristo, mga kapatid, bawal po, hindi po tayo, pinapaiwas po tayong kumain ng dinuguan. Pinapaiwas po tayong kumain sa mga Diyos-Diyosan, sa mga piyestahan. Huwag kayong mamimiesta, ha? Hindi naman ako ng miesta, nagpa-uwi lang ako. Ay, ganun pa rin. Galing sa piyesta yun, mga kapatid. Bawal po yun. Ano pa po, mga kapatid? Mga pagkain, hindi lumabas ang dugo. Alam niyo po yung balot? Kasi yung balot, buhay na po yun eh. May mukha na nga yun eh. Yung iba pa nga, minsan may balahibo na eh. Pag inaano to, may ugat pa. Mga kapatid, bawal po yun. Kasi hindi po lumabas ang dugo nun eh. Saan kayo nakakita, ay, bawal ko kainin ng hindi lumabas ang dugo. Ngayon, inunti-unti mo, tapos ginilitan mo sa loob. Tsaka mo ngayon, tsaka mo, pinakuluan. Mga kapatid, ewan ko kung anong tawag sa ganung tao. No? Kasi usually yan po, pinakukuluan lang. Bawal po yun. Hindi po dapat tayo, umiwas po tayo sa pagkain, mga kapatid, ng ganong klaseng pagkain, yung balot. Ngayon, hindi naman yun bawal sa mga walang pagkakilala kay Kristo. Pag wala kang pagkakilala kay Kristo, lalo na yung tatay mo, paborito pag nagiinom, balot, sasabihin mo yung tatay mo, tatay, bawal yan, bawal po yan sa aral ni Kristo. Eh, ang tanong, si Kristo nga hindi niya kilala eh. Alam niya lang si Kristo nung pinako sa cross. Yung pagka-Diyos, hindi niya maalam. Eh, yung aral pa kaya? Diba? Wala kang magagawa. Anong bawal? Bawal. Gutom ako. Wala kang magagawa. Kaya ito, bawal to sa mga taong may pagkakilala kay Kristo. Kasi,
Kung ikaw ay hindi kumakain ng balot o hindi kumakain ng mga pagkain na yan, nagbibisyo ka naman, wala rin. Wala ka rin pinagkaiba sa iba. No? So tuloy po tayo mga kapatid. 4 na bagay. The 4 important things in spiritual growth, mga kapatid. Tandaan niyo po ito. May 4 na importanteng bagay na nagiging impluwensya sa atin sa ating paglago. Tandaan niyo po ito mga kapatid ha. Since nang pinag-aaralan natin, grow in grace. Ano po ulit yung grace mga kapatid? Regalo ni Kristo sa atin. Yun po yung sa isang translation mga kapatid, pag sinabing grace, ito po ay help. Tulong. Yan po ang isa pong meaning niya. Lumago daw tayo sa mga tinulong ni Kristo. Lumago daw tayo sa mga regalo ni Kristo. So ngayon mga kapatid, 4 na bagay, importante na bagay sa spiritual growth para lumago daw tayo. Okay? Sa 4 na bagay na ito, ang palalaguin sa atin ay ang grace at ang knowledge kay Jesus Christ. Una, para lumago ka po sa grace at saka sa knowledge, una mga kapatid, study the Scripture. Sa wikang Tagalog, pag-aralan ang Biblia, ang kasulatan, ang banal na kasulatan. So ano ibig sabihin ito? Paano natin pangahawakan na lalago tayo sa grace at sa knowledge kung magbabasa ka lang? Aba, alam mo yan sa sarili mo. Kapag ikaw ay nagbabasa, mayroon kang natututunan. Okay? So ngayon, medyo masakit po ito mga kapatid. Pero sabi ko nga sa inyo mga kapatid, magiging masakit lang ang salita ng Panginoon at magiging mahirap lang siyang tanggapin kapag tinanggap mo siya sa makalamang kaisipan. Pero kung sa spiritual mo siya tatanggapin, at kapag nasaktan ka, at ang response mo sa Panginoon, Lord, sorry Lord, tinatanggap ko, may mali ako sa part na yun, nasa tama ka. Pero, sorry is not enough. Amen. Sorry is not enough. Kapag kayo po, mga kapatid, tayo po ay may mga atraso, sorry is not enough. Kailangan mo mga kapatid, ito yung, may nabasa ako, ito po totoo po ito, may share ko sa inyo. Tayo pa ng tao, nakagawian lang natin yung sorry. Pag mayroon tayong nagawang malis tao, sorry. Yun lang, wala na. Tapos na. Pagkatapos uulitin ulit. Bakit? Kasi kulang. Sabi nga kapag magsusuri ka, ang sabi, sorry po, hindi ko na uulitin. Yun ang tunay na sorry. Nakuha ninyo? Yun ang tunay na sorry. Sorry, hindi ko na ulitin. Kasi pag sinabi ng sorry, hindi mo man na sabihin, uulit yan. Yun ulit, parehas na sinabi ulit. Paulit-ulit kayo nag-aaway doon. Kasi nga, hindi natapos. Wala kasi yung word na hindi na mauulit. Kaya ka paulit-ulit din tayo sa Diyos. Diba? So ngayon, mga kapatid, inuulit ko po, pasakit ng pasakit ang katotohanan ng ating maririnig, ha? Pagka masakit, huwag kayong magagalit sa akin. Pikit kayo, aminin nyo sa Diyos, sorry Lord, mali ako sa part na yun. Yun po ang pinaka-epektibo. Ba't ko sinasabi sa inyo? Yun po ang aking natutunan nung ako po ay nagiging listener gaya ninyo. Pag sorry Lord. Gumaganon ako mga kapatid. Kahit kami mga ngaral, may mga pagkakamali pa rin kami. Hindi kami perfecto. Amen. No? Kaya nga napaka-importante mag-sorry. So ngayon, ihanda nyo na ang mga sorry nyo mga kapatid. Dahil tayo po ay dadako na rito sa isang interesadong parte. Isa sa paraan para tayo po ay lumago sa grace at saka sa knowledge, study the Scripture. Sa ating panahon, napakahirap mag-study ng Scripture. Unang-una sa lahat, mga kapatid, hindi nalalaman ng maraming mananampalataya kung gaano kahalaga ang Biblia. Bakit ko nasabi? Dahil may mga panahong may pera ka, mas inuuna mong intindihin at bilihin ang luho mo, ang kagustuhan mo, kaysa sa palaguin ng spiritual mo sa pagbili ng Biblia. Marunong kang mamuhunan sa maraming bagay. Marunong kang mamuhunan sa pagre-regalo, sa paghahanda
paghahanda sa may mga birthday, paghahanda sa may mga handaan. Subalit, ilang taon ka nang naglilingkod sa Panginoon, wala ka pa rin personal na Biblia. Nakuha ninyo? Isang malaking question, mga kapatid. Ang 3 taon, mga kapatid. Isang malaking question na yun. Masyado lang ang mahaba ang 3 taon para magkaroon ka ng sarili mong Biblia. Subalit, marami sa atin, may panggastos sa panggala, may panggastos sa gas, sa sasakyan, may panggastos, mga kapatid, sa panliligaw, may panggastos, mga kapatid, sa kalayawan. Ngunit walang panggastos, mga kapatid, walang galang mag-ipon para sa kanyang spiritual na bumili ng kanyang sariling Biblia. Kaya minsan, nagkakaroon ng tinatawag na girian sa pagitan ng mga leaders and mga members sapagkat hindi nauunawaan ng mga members kung bakit ganun mag-deliver ang isang pastor, bakit ganun magsaway ang isang pastor, dahil sa kakulangan sa pagkakilala kay Kristo. Paano mo makikilala si Kristo without the Bible? Ang Biblia ang dahilan. Ang Biblia ang isa sa dahilan bakit po natin nakikilala si Kristo. Kaya before kang bumili ng kung ano-anumang bagay na pang sarili mo, intindihin mo ang spiritual mo, kapatid. Sa atin nga, ayaw natin ang nagugutom eh. Magutom lang tayo, lumampas lang tayo ng 1 oras, 2 oras, gutom na gutom ka na eh. Parang ayaw mo nang bumalik eh. Ayaw mo nang magsimbay. Wala kang panahon. Sapagkat ang pagkakilala natin sa Panginoong Jesucristo kulang. Bakit? Wala tayong Bible. Isa pang masakit, mga kapatid, na katotohanan sa ating pong panahon, hindi lamang po sa iglesyang ito, kundi sa bawat iglesia, mga kapatid, sa kalupaan, nagiging problema na po ang service na nag-attend ang mga miyembro, wala na pong Bible na dala-dala. Amen. Wala na po. Yan pong nakakalungkot, mga kapatid. At tayo po'y umaasa na lamang, mga kapatid, di ko naman pinagbabawal, may mga pagkakataon talaga na kailangan. Sapagkat may mga pagkakataong matagal talaga magbuklat ng Biblia. Pero kung hindi naman ikaw ang Bible reader, at lagi na lang ikaw umaasa sa cellphone, mayroon kang problema, kapatid. At sa lahat ng mga kalalakihan at kababaihan na natututo na pong magmahal sa oras na ito, meron na kayong mga nagugustuhan sa inyong buhay. Gustuin niyo muna, mga kapatid, na matuto kayo sa pagkakilala kay Kristo. Bumili kayo ng Bible bago ang milk tea. Bumili kayo ng Bible bago magregalo. Regaluhan niyo muna sarili niyong kaluluwa. Mag-invest kayo, mga kapatid. Kasi hanggat wala kayong sariling Bible, hanggat hindi kayo nagbabasa ng Biblia, habang buhay kayong may question sa mga leader ninyo. Magkakaroon kayo ng malaking question. Kagagalitan nyo kami. And then darating tayo sa mga punto, pagkakataon na kapag hindi na natin gusto, lilipat tayo sa ibang mga simbahan, mga kapatid. Bakit? Dahil meron tayong kakulangan. Si Kristo hindi nagkulang. Tandaan nyo, mga kapatid, sabi ng Biblia, grow in grace. Bakit pinapag-grow tayo sa grace? Kasi yung grace is already given. Binigay na mismo ang grace. Kailangan natin lumago doon. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Huwag po natin hayaan na tayo'y walang Biblia. 10 years, 20 years, wala ka pa rin Biblia, hindi ka pa nag-grow. Dahil ang isa sa senyalis na nag-grow ka, nagkakaroon ka ng interest sa salita ng Diyos. Nagkakaroon ka ng interest. Hindi ka basta-basta napapanatag na nanghihiram ka lang ng Bible, na nakikibasa ka lang sa iyong katabi. Kundi nagkakaroon ka ng tinatawag na urgency. Nagkakaroon ka ng matinding pagnanais na kahit nakakadampot ka ng piso, nilalagay mo sa isang lalagyan. Dahil iniisip mo, pag naipon mo lang naipon, makakabili ka na ng sarili mo. Amen. So, yan po. Sorry, Lord. Sorry rin, Lord. Ang tagal ko na naglilingkod, simba ko na simba, wala pa rin ako dalang Biblia. Sorry din, Lord. Ang dami kong mga nabili, napundaan sa buhay ko, napagawa ko kung ano man ang napagawa ko sa buhay ko. Napagawa ko rin ang ilong ko, isama mo na. Pero sarili mong Bible, wala ka pa rin. Sorry, Lord. But sorry is not enough.
you need to take a step. Kailangan mong humakbang at magsimulang baguhin ang maling kalakaran. Mga kapatid, tandaan po natin yan. Ang sabi, mga kapatid, ng Biblia, Joshua chapter 1 verse 8, ano sabi? Alam na alam nyo yan. Ang aklat ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig. Dili-dilihin mo. Ibig sabihin, pagbulay-bulayan mo, basahin mo, araw at gabi. Nang sa ganun, masunod mo ang kautusan at magkaroon ka ng, ano daw? Mabuting kawakasan. Kuha ninyo, mga kapatid, ay hindi ko nilalayo ang aking sarili. Lahat tayo, sorry Lord. Sa ating mga cellphone, di ba, babaran tayo eh. Alam natin yan sa ating mga buhay. Babaran. Walang panahon sa Biblia. Magpasa po tayo, mga kapatid. Hindi ko po ito sinasabi dahil ako lang nagbabasa. Magkakaroon ka ng interes o goal na magbasa sapagkat naiintindihan mo kung gaano kahalaga na basahin ang aklat. Hanggat hindi alam ng tao kung gaano kahalaga ang magbasa at kung ano ang pwede niyang mapakinabang sa pagbabasa ng Biblia, mamumuhay sa mga kapatid na may kakulangan ng pagkaunawa sa aral ni Kristo. Sumunod, mga kapatid. Ikalawa, para po tayo po ay lumago sa ating spiritual doon sa grace at sa knowledge. Pangalawa, para tayo lumago, we need pastors. Mga kapatid, huwag kayong mananangan sa sarili niyong karunungan na kahit ako, walang pastor, kaya kong maglingkod sa Panginoon, kaya kong paglingkuran siya ng buong katapatan, kahit hindi na ako nagsisimba, kahit wala na ako sa ilalim ng pastor ko, basta hindi ko nalilimutan kung sino si Kristo, alam kong pagkakilala ko sa Kanya, alam ko rin ang Kanyang aral, alam ko rin ang Kanyang aksyon, alam ko rin ang kahalagahan ng Kanyang kamatayan. Sapat na yon, kapatid, mali ka. Ang sabi po ng Biblia, Jeremiah chapter 3 verse 15, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge and understanding. Mga kapatid, wala pang grace, di pa pinag-uusapan ng grace dito. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoong Diyos ay magbibigay sa inyo ng mga pastor. Ano pong klaseng pastor? According to my heart. Ang sabi ng Biblia, bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking puso. Hindi ayon sa aking kagustuhan, kundi ayon sa aking puso. Kaya kapag meron po kayong pastor, mga kapatid, na sinasaway kayo, pastor na pinangangaralan kayo, pastor na nililig kayo, magpasalamat kayo sa Diyos. Amen. Praise the Lord. Dahil ang mga pastor, mga kapatid, isinuko nila ang kanilang buhay na kung tutusin, wala talaga silang napapala kung sa literal na pamamaraan. Isinuko nila ang kanilang buhay para pangalagaan ang bawat isa sa atin. Para turuan ang bawat isa sa atin. Tandaan niyo po, sinabi ng Biblia, binigyan tayo ng Panginoon ng mga pastor ayon sa Kanyang puso. Kaya pag sinasaktan natin ang ating mga pastor, ang ating mga leader, ang mga nagpupuno sa iglesia, sinasaktan natin ang puso ng Diyos. Kapag binabiolate natin, kapag dinidisobey natin, mga kapatid, ang ating mga pastor, ang pastor na inilagay sa iyo ng Diyos, mga kapatid, sinasaktan po natin ang puso ng Diyos. Yan po ang katotohanan. Ngayon po, mga kapatid, napakaganda, napakabuti ng Panginoon. Sa kabila ng ipinapako na natin siya sa krus, sa kabila ng ating mga pagkukulang at kakulangan, binigyan niya tayo ng mga pastor. Hindi po yan, pastor, na pinili lang basta ng tao. Pastor po yan na nanggaling, mga kapatid, sa puso ng Diyos. Ano po ba ibig sabihin ng pastor, mga kapatid? Pastor is not all about title. Tandaan niyo po yan.
Dahil si Timoteo ay isang ibanghilista pero may mga kinakandili ding mga kaluluwa. Ibig sabihin, may mga pinapakain din siyang kaluluwa, mga kapatiran. Pinapakain po sila ng salita ng Diyos. Kasi ang sabi dito, baka po gawin natin itong personal, literal, ano? Ang sabi kasi ng Biblia, I will give you pastors. Bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking puso na magpapakain sa inyo. Hindi po yan literal na pagkain. Ang sabi niyan, magpapakain sa inyo ng ano raw po? Ng knowledge. Ibig sabihin, ng kaalaman at pag-unawa. Naunawaan? Dalawang bagay. Ibinigay ng Diyos ang pastor para pakainin daw ang iglesia. Kayo mismo. Anong uri ng pagpapakain ito, mga kapatid? Pagpapakain ng kaalaman para malaman natin kung ano ang pagiging Diyos niya at kung sino ang Diyos natin pinaglilingkuran. Sumunod, mga kapatid, and understanding. Nakuha ninyo? Papakainin tayo ng kaalaman at pagkaunawa. Kasi may mga hindi tayo maunawaan sa buhay natin, mga kapatid, na tanging ang mga hinirang ng Diyos ang magbibigay nun sa inyo. Kaya huwag kayong magsasabi, mga kapatid, na kaya kong maglingkod mag-isa, kaya kong hindi ko kailangan ng pastor. Balika, kapatid, ang sabi ng Biblia, binigyan niya tayo ng pastor na magpapakain sa atin ng kaalaman at magbibigay sa atin o magpapakain din sa atin ng pagkaunawa. Hanggat wala kang pastor, kulang ka sa kaalaman. Hanggat wala kang pastor, mga kapatid, kulang ka sa pangunawa. Kaya walang sino mang magkakamali magsasabi, hindi ko kailangan ng simbahan, kailangan ko lang maglingkod sa Panginoon, kahit ako na lang. Kasi kung magsisimba naman ako, paulit-ulit ang din yung mga tao, hindi naman nagbabago, pare-parehas lang sila, parang mga walang Diyos. So ako kahit hindi na lang ako magsimba, basta nasa puso ko Panginoon, okay na yun. Mali kayo, kapatid. Ang paglilingkod na isahan, kapahamakan, mga kapatid, nakakabutin. Amen. You need a pastor. Si Timoteo ay isang ibanghilista. But he is doing the work of a pastor. Tatandaan niyo po, mga kapatid, even I myself, hindi po ako naordinahan bilang isang pastor. But I am working or I am doing the work of a pastor. Amen. Mga kapatid, let us take away the word o the title. Doon tayo sa work. Okay? Doon tayo sa work. Kasi kahit mga bulaang propeta, pwedeng tawagin pastor eh. Mga bulaang pastor, meron din po, pero pastor din sila ang tawag. So doon tayo sa work. Ano po ba meaning ng pastor? Ano po ba ang trabaho ng pastor? Ang trabaho ng pastor, papakainin niya ng, ano daw po, mga kapatid, papakainin niya po ng kaalaman ang mga mananampalataya at pangunawa. At kung sino pong namumuno, especially, mga kapatid, sinong namumuno, mga kapatid, sa isang iglesia, he is doing a work of a pastor. Ngayon po, mga kapatid, tandaan niyo po, mga kapatid, ito. Ang pastor ay inilagay para mamuno. Para pamunuan ang bawat isa sa atin. Ang sabi sa Hebrews chapter 13 verse 17, paiiksiin ko na lamang po. Ang sabi ng Biblia, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Ibig sabihin, mga kapatid, sa wikang Tagalog, sumunod tayo sa mga namiminuno sa atin. Sumunod tayo sa mga namumuno sa atin. At pasakop tayo sa kanila. Bakit daw po? Kasi sila po may pananagutan sa atin. Mananagot po ang ating mga pastor pag pinabayaan kayo ganyan. Pag hindi kayo sinaway, hindi kayo tinuruan, mga kapatid, kami po ang mananagot sa Panginoon. Kaya kapag kayo po ay pinagsasabihan, sinasaway, pinapaalalahanan, isa pong blessing galing sa Diyos niyan. Hindi po kayo pinag-iinitan ng mga pastor ninyo. Pinapaalalahanan kayo dahil they are doing their work for the Lord. Ginagawa nila, mga kapatid, ang kanilang tungkulin. Lalo na sa mga matitigas na young people, sinabihan na kayo ng mga pastor ninyo, huwag muna kayong pumasok sa pagrelasyon. Pagrelasyon, hindi mo nga, wala ka nga mga sariling Biblia.
Wala ka pa ngang napatunayan sa Panginoon, ni hindi ka nagdadadalo ng gawain, tapos ang katwiran mo, pwede naman akong maglingkod sa Panginoon na may inspirasyon. Mga kapatid, ngayon pa nga lang hindi ka makadalo ng maayos sa Panginoon, lalo pa kung papasok ko ng relasyon. Ngayon hindi ka makabili ng Biblia, lalo pa kaya pag mayroon ka ng kasintahan, dahil ang buong attention mo mga kapatid is to please your loved ones. Pag natuto ka ng magmahal at nagkaroon ka ng kasintahan, kahit pa asawa, wala ka nang ibang iisipin kundi pasayahin ang iyong asawa, ang iyong mahal, ang iyong kasintahan. Ngayon mga kapatid, ito ang dapat nating tatandaan. Pag kayo ay kinakausap sa mga bagay na mga mali at pinapaalalahanan, pinapayuan kayo, hindi po basta lang kami ang kumakausap sa inyo. God is using us. Praise the Lord. Thank you, Jesus. Ginagamit lang kami ng Diyos sapagkat kami ay galing sa puso ng Panginoon. At dahil galing kami sa puso ng Panginoon, kami mga kapatid ang nakakaramdam kung ano yung bigat na pwedeng mangyari sa inyo. Amen. Kaya nga kayo sinasabay, pinagsasabihan. Thank you, Lord. Nga lang po, may mga pagkakataon na hindi nga po kami naiintindihan. Merong young people, pinalalahanan, wag muna, patapusin muna sa pag-aaral. Wala na sila. Kasi minsan, dahil sa kakulangan sa pagbabasa at pagkaunawa, ang iniisip natin, pinakikialaman tayo. Personal na namin yun . Kapatid, hindi lang basta personal yun. Hahantong ka sa backsliding. Hahantong ka sa pagkakasala pag binalas-malas ka pa. Kaya nga pinapaalalahanan, huwag muna kayo pumasok sa pagrelasyon, relasyon. Kaya nga napaka-importante rin. Isa sa pinakamagandang bagay na pwedeng magawa ng isang tupa ng Panginoon, harapin mo, leader mo. Pastor, o brother, meron po akong iniibig. Sa tingin niyo po ba, handa na ako? Kung totoo kang tao papa-assess mo ang sarili mo sa pastor mo Sasabihin sa'yo ng pastor mo ang totoo. Alam mo, brother, okay ka naman. Nakita ko naman yung sigasit mo. Kaso kulang ka pa Hindi ka nagdadadalo ng gawain. Hindi ka aktibo sa mga paggawa sa simbahan. Tapos niligawan mo itong sister na aktibo. Saan mo dadalhin yan? Nakuha ninyo, mga kapatid? Challenge yourself. Kung talagang okay na kayo. Diba? Ang dami na pong nasira ang buhay. Ang dami na nasira mga kapatid na relasyon sa kanilang mga pastor dahil feeling nila, pinapakilaman daw sila. Feeling nila mga kapatid na parang wala daw silang kalayaan. May mga ganun umaalis na Gaya ko mga kapatid, alam niyo yan, ang tindig ko sa holiness. May mga tao na pag binalas-malas, huwag naman sana na may nangyayaring ganyan dito. Ayaw dahil mahigpit. Lumipat sa iba. Doon lumantad. Alam niyo mga kapatid, ako nalulungkot. May mga kapatid sa pananampalataya nang galing dito. Pag nakikita ko minsan sa Facebook, naiisip ko, alam niya sa sarili niyan, kung nandito siya, sasabayin ko siya Ngayon, pwede na nila isuot ang lahat ng gusto nila. Kaya nga mga kapatid, pasalamatan niyo. Pag sinita ko kayo, pag sinita kayo ng mga pastor natin, pag kinurek tayo ng mga pastor natin, pag pinagsabihan tayo ng mga pastor natin, mga kapatid, magpasalamat po tayo sa Diyos. Dahil may concern po ang pastor natin sa atin. Kung wala na, kawawa naman tayo. Nakuha natin mga kapatid. Sabi diyan, obey them that have the rule over you and submit yourselves. Magpasakop daw kayo sa kanila mga kapatid. Isa sa dahilan kung bakit nagkakaroon ng division sa simbahan, sa kakulangan ng pagkaunawa sa aral ni Kristo. Kasi kung aral sana ni Kristo ay alam na alam ng bawat isa, hindi natin magagawang mag-go against sa ating mga pastor. Hindi dapat natin magagawang mag-go against sa ating mga leader. At tayo po mga kapatid ay iiwan natin sila. Hindi po dapat natin yan gagawin Kung may alam po tayo at meron tayong malaking takot sa aral ni Kristo, ang sabi ng Biblia, pasakop kayo sa kanila. Kasi kung hindi kayo magpapasakop sa kanila mga kapatid, sinasaktan niyo ang Panginoon na naglagay sa kanila. Amen. Praise the Lord. Pasakop kayo.
Ito rin bagay ang isa sa natutunan ko na isa-share ko sa inyo mga kapatid. Hindi pala biro ang pagpapastor. At bilang pagpapastor mga kapatid, dapat talaga may tindig. Which is, aminado ko sa sarili ko noong mga panahon na yun. Nahinayaan ko. Pero ngayon hindi pwede, mga kapatid. Hindi ako papayag. Ang mali ay mali. Ano po ibig ko sabihin? Sa isang iglesia may namumuno. At ang namumuno, mga kapatid, ang may responsibility at may accountability sa harapan ng Panginoon. Pag mali ang kanyang pag-operate, aalisin niya ng Diyos, mga kapatid, hindi mo kailangan magmadali. Hindi mo kailangan ikaw ang aalis. Alam ng Diyos sa kanyang ginagawa. Ang punto rito, mga kapatid, obey them that have the rule over you. Pinamumunuan kayo, mga kapatid. Hindi po magandang tignan na ang isang nangangalaga sa inyo sa iglesia ay tinatanong pa kayo kung ano ang gusto nyo. Saan tayo? Saan ang gusto ninyo? Totoo naman yan, mga kapatid eh. Hindi na pastor kapag gano'n. Ang membro na nagde-decide, ang mangyayari, mga kapatid, ang pastor nyo, yun na yung followers ninyo. Kayo na ang followers ng pastor ninyo. Kaya kung may mga suggestion kayo, mga kapatid, meron kayong mga naiisip, at kayo kinausap kayo, merong mga bagay na hindi nyo naiintindihan, na tanging nauunawaan at nararamdaman ng mga pastor ninyo na hindi nyo naiintindihan, mga kapatid, kung minsan, pasakop kayo! Yan ang naging problema, mga kapatid. Kaya ito, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, mga kapatid, trabaho ng pastor, pakainin kayo sa knowledge at understanding. Trabaho ng miyembro, pasakop kayo. Huwag nyo i-bypass ang mga pastor ninyo, mga kapatid. Na parang mas marunong pa kayo. Tandaan nyo, mga kapatid, baka nakakalimutan nyo, ipapaalala ko sa inyo. I will give you pastors na mangangalaga ng inyong kaluluwa, na magtuturo sa inyo. Hindi yung mas marunong pa kayo. Kayo pa yung mali, pastor, mali. Ay, ikaw na magpastor. Isa natutunan ko, mga kapatid, alam ng Diyos ang kanyang ginagawa. Alam ng Diyos. Gaya ninyo, naging member din ako. Naging pasaway din ako. Naging mayabang din ako. Kaya nga ito nung natutunan ko, naranasan kong umawak ng simbahan, lahat nung ginawa ko sa pastor ko, naranasan ko, majority. Sabi nga ng Biblia, kung ano itinanim mo, anin mo. Inamin ko, sobra-sobra pa. Oh, hindi nyo lang alam. Kala nyo, paganto-ganto. There are times, mga kapatid, wala pa ngayong iba sa inyo doon pa lang sa baba nagsabi na ako sa Panginoon, I just want to quit, ayoko na. Biruin mo, nagsisimba ka, mag-isa ka na lang. Prayer meeting. Na-prostrate talaga ako nun, mga kapatid. Prayer meeting, ako na lang mag-isa sa simbahan. Ay, ako nag-prayer meeting mag-isa. Sabi ko, ayoko na. O pagtayo ko, ayaw ako bitawan ng Diyos. Bakit? Nung sinabi ng bibig kong ayoko na, ang puso ko nasasaktan. Naramdaman ko, magpatuloy ka. Oh. Mga kapatid, ganoon kahirap. Kaya wag po tayong magpasaway. Wag po tayo, mga kapatid, na parang marunong pa tayo. Kasi ito natutunan ko, mga kapatid. Pag may maling ginawa ang pastor mo dyan, he is accountable to God. Pag meron siyang maling ginawa, may mali siyang aksyon, may mali siyang desisyon, kung ang Diyos ang naglagay, Diyos ang nagbigay, Diyos ang babawi. At kung ang Diyos ang naglagay at may maling ginawa yan, hayaan yung ang Diyos ang mag-correct. Dahil may, tandaan niyo po, pag ang Diyos nag-correct sa leader ng iglesia, luhod yan. Luhod yan. Iyakin yan. Bakit? Nakita niyo yung mali. Mga kapatid, huwag tayong sabi nga pray for His effectivity. May kulang pare-parehas
Dapat ang member, pinapanalangin nyo rin ang mga leader nito sa iglesia. Dahil hindi naman kami sugarman, mga kapatid. So tandaan niyo po yan, mga kapatid. Magpasakot tayo. Sumunod tayo sa tamang proseso. No? Huwag po tayo, mga kapatid, mag-isip ng bagay na hindi ipinapaisip sa atin, gumawa ng hindi pinagagawa sa atin, mga kapatid. Kundi mag-focus tayo kung paano natin matulungan ang ating mga pastor at ang gawain. Ikatlo po na paraan para sa ating paglago. Ito po yung tinatawag na prayer and fasting. Dito naman po nagkakaroon na ng problema sa ating panahon dahil sa kakulangan sa pananalangin at sa pag-aayuno. Walang malakas na Kristiyanong hindi mapanalanginin at hindi nag-aayuno. Kaya wag na wag kaming yayabangan ng kung sino man, mga kapatid. Ang galing mag-preach, ang galing mag-preach. Prayer life, bagsak. Fasting, bagsak. Hindi ko ito sinasabi, mga kapatid, para magyabang. Ito po'y realidad. Kung gusto po nating lumago sa grace ng Panginoon, gusto nating lumago sa pagkakilala kay Kristo, matutunan nating manalangin at mag-ayuno. Dahil ang pag-aayuno, mga kapatid, ang isa sa pinakamahirap gawin, ngunit isa sa pinakamabilis na paraan ng paglago. Nakuha ninyo, mga kapatid? Pag sinabing pag-aayuno, hindi ka kakain at hindi ka rin iinom sa isang panahon na gusto mo. Halimbawa, Lunes, hindi ako kakain, hindi ako iinom. Dahil may gusto akong hilingin sa Panginoon. Dahil gusto kong ako ay maging maayos sa harapan ng Diyos. Kasi pag busog po tayo, mga kapatid, walang habas tayo sa paggawa ng kung anong gusto natin. Ginagawa natin yung gusto natin. Bakit? Busog ka eh. Subukan mong magpakagutom. Hindi ba tamad na tamad ka kahit magsalita? Nagutom ka eh. Nakuha natin. Ang fasting po ay isa sa pinakamalaking impluwensya, mga kapatid, ng paglago natin sa pananampalataya. Paglago natin sa pagkakilala. Kasi the more kang nag-aayuno, the more mong kinakalimutan ang iyong sarili. At ikaw ay nagpapakalalim sa espiritual, sa pagkaunawa mo kay Kristo. Dahil the more mong ginugutom ang sarili mo, the more mong binubusog, mga kapatid, ang espiritual mo. Dahil wala ka nang napapansin at nakikita, kundi ang Panginoon pag ikaw ay nag-aayuno. Ang sabi sa Matthew chapter 7 verse 7, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan, magsihanap kayo at kayo'y makasusumpong, magsikatok kayo, magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Mga kapatid, maliwanag kasi sabi ng Biblia, sa pananalangin, hindi nawawala ang paghingi. Eh, papaano ka naman makakabili ng Bible, wala kang trabaho? O di, manalangin. Kung sabi ng Biblia, humingi ka, bibigyan ka. May nawawala sa buhay mo, sabi, humanap ka, baka kasumpong ka. Mga pagpapalang hindi nakabukas, sabi ng Biblia, kumato ka at pagbubuksan ka. Okay? Ika-apat, mga kapatid, experience. Okay? Dito po tayo magtatapos. Ulitin ko po. Ang ating topic, grow in grace and in the knowledge of our Lord Jesus and Savior. Of our Lord and Savior Jesus Christ. Mga kapatid, isa sa paraan para tayong lumago, yung ating experience. Pag wala kang experience sa Panginoon, wala kang experience sa himala, wala kang experience sa kagalingan, ibig sabihin, hindi mo naranasan may sakit ka. Wala kang experience sa himala, ibig sabihin, wala kang experience na ikaw ay nasa sitwasyon na wala na dapat kawala, pero nagkaroon pa rin ng daan. Kung wala kang experience, mga kapatid, sa salita ng Diyos, wala kang napatunayan, wala pang nangyayari sa buhay mo na nabasa mo sa Biblia, kulang na kulang ka pa rin, kapatid. So, ang experience, mga kapatid, ay napaka-importante. Ito po yung 5 bahagi ng experience na magpapatibay sa atin. Okay? Sa mga hindi pa nakakaalam nito, napaka-importante dapat ninyo itong matandaan. Ang experience po ay salita.
Meron po dyan bagay na nakapaloob na dapat po natin ma-cover. Okay? Pag sinabing experience, dapat meron kang tinatawag na personal encounter. Magkakaroon ka lamang ng experience sa Diyos kung may personal encounter ka sa Panginoong Diyos. Magkakaroon ka ng personal na encounter kay Kristo. Sumunod, magkakaroon ka lang ng matibay na eksperyensya kapag ka ikaw ay nagkaroon na ng character development. Nakuha ninyo? Bakit? Dahil yung personal encounter mo, yun yung una, dahil dun sa na-encounter mong personal, ang iyong character ay nagkakaroon ng development. Dahil na-experience mo ang Diyos ay makapangyarihan, yung mga duda mo nawala, yung character mo nagbago, nagbago yung iyong pananaw sa ating Panginoong Diyos. Ikatlo mga kapatid, dahil may personal kang encounter, ang iyong character ay nabago, nagkaroon ka ng learning. Natuto ka. Meron kang learning experience. Okay? Ulitin natin. Personal encounter experience, character development experience, learning experience. Natututo po tayo sa lahat ng ating mga pagkakamali, mga nababasa, no? Mga natututunan. Ika-apat po mga kapatid, deeper relationship. Nakakaroon po tayo ng matibay na experience kapag ka pumasok na po ang deeper relationship. At mangyayari lang po ang deeper relationship. Una, pag may personal encounter ka, babalik pa rin doon. At dahil may personal encounter ka, nade-develop ang iyong karakter, natuto ka, at dahil natuto ka, lumalim ang iyong relasyon sa Panginoon. Huli, transformation. Transformation experience. Okay, napansin nyo, umikot lang. Okay? Umikot lang. Dahil sa personal encounter mo sa Panginoon, nagbago ang karakter mo. At dahil nagbago ang karakter mo, bunga yan ng learning mo. At dahil nagkaroon ka ng pagkatuto, dahil yan, dahil sa pagkatuto mo, nagkaroon ka ng deeper relationship sa Panginoon. At dahil sa deeper relationship mo sa Panginoon, nagbunga yan ng transformation. Nakuha natin mga kapatid. So sa oras na ito mga kapatid, tandaan po natin, pag sinabing grow in grace, kailangan po natin lumago sa biyaya. Lumago po tayo sa regalo ni Kristo. Ano po ba regalo ni Kristo? Ang kanyang mga salita, ang kanyang mga aral. So lumago po tayo doon mga kapatid at sa ating pagkakilala sa Kanya. For the conclusion mga kapatid, grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus. Ang bagay na ito mga kapatid, ang apat na bagay na ating nabanggit, kailangan po yan magkaroon tayo ngayon. Para lumago tayo, kailangan po natin magkaroon ng Biblia. Para lumago po tayo mga kapatid, kailangan mayroon pong pastor na mangangalaga sa inyo. Sa ating mga bisita mga kapatid, sino po ba ang inyong pastor? Sa ating mga kapatiran mga kapatid, sino po ba ang inyong pastor? Ipapakilala ko lamang sa inyo, ang pastor ng mga pastor ay ang ating Diyos. At ang pastor na ito ay nagtalaga ng mga pastor mula sa kanyang puso para mangalaga sa atin. Ngayon, kung ikaw ay taong walang nangangalaga sa iyong kaluluwa, walang nagtuturo, walang nagme-mentor sa iyo mga kapatid, ibig sabihin, wala ka pang pastor. Kahit magkaroon ka ng Biblia, ikaw lang ang nagbabasa, walang nagpapaliwanag at nagtuturo sa iyo, may mga matututunan kang ilang bagay. Pero dahil walang nagtuturo at nagme-mentor sa iyo, walang nagpapakain sa iyong kaluluwa mga kapatid, hindi pa rin sapat ang iyong paglago. You need a pastor. And yung pastor na inilagay sa inyo ng Panginoon mga kapatid, bilin ng Panginoon, aral ng Panginoon, submit to them that have the rule over it. Napakasimple mga kapatid. Simple. Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung bakit napakasimple ng mga kapatid? Sa sobrang simple niya, hindi na siya sinusunod ng mga kapatid sa pananampalataya. At hindi nila alam,
if you go against to your leader, you go against to the pastors. O sa pastor ng mga pastor, ang ating Panginoon. Siya naglagay niyan. If you go against your pastors and leaders, mga kapatid, you go against to God. Kaya kahit saan ka pumunta, mga kapatid, dito sasabihin ko sa inyo, kahit saan kayo pumunta, hanggat may atraso kayo sa mga leader at pastor ninyo, mga kapatid, kahit saan kayo pumunta, ang sakit na ginawa ninyo sa Panginoon, nasa Kanya. Hindi nyo naisip, dahil sa kakulangan natin ng ating pagkakilala, pagkaalam ng aral, ang sabi ng Biblia, pag pinasakitan ninyo ang mga namumuno sa iglesia, ang sabi ng Biblia, hindi makakabuti sa inyo. Kaya nga mga kapatid, mag-ingat po tayo sa mga kinikilos natin. Pag meron po tayong ginawa, at yan ay nakasakit sa mga tao ng Diyos, sa pastor, o sa nangangalaga sa inyo mga kapatid, mag-iingat kayo. Hindi makakabuti yan sa inyo. Kasi nasabi ko sa inyo, bagamat masakit, isa lang ang pwede nating masabi, sorry Lord, mali ako sa part din. Kaya nga ako na nga mismo ang living testimony mga kapatid. I have many experience about sa pag-go against sa pastor. Ang dami yung experience dyan mga kapatid. Siguro kung sa atin lang dito, hindi kayo ubra kung gaano karaming go against sa ginawa ko sa pastor mo. Hindi nga ako nagpapaalam. Katwiran ko, bakit kailangan pa magpaalam? Yun kalooban naman ng Panginoon niya. Hindi natin naisip. Hindi lahat ng naiisip natin ay tama. Hindi lahat ng nakikita natin tama. Tandaan niyo mga kapatid, ang sinabi ng Panginoon, I will give you a pastor according to mine heart. Naintindihan niyo? I will give you a pastor according to mine heart. Kung ano po ang i-decide ng inyong pastor, kung ano po ang ginagawa ng inyong pastor, nararamdaman niya ang puso ng Diyos bago niya bitawan. Hindi pag tayo, dahil sa kakulangan ng pagkaunawa kay Kristo, mga kapatid, sa aral ni Kristo, ba't ganun, di naman ganyan si pastor, di naman ganyan ang Panginoong Hesus, mga kapatid, ganyan ang ginagawa ninyo sa mga pastor ninyo, sa mga namumuno sa inyo. Ano kaya, mga kapatid, ang tingin ng Diyos sa inyo? Hindi po kami gagawa, mga kapatid, hindi po kami gagawa o aaksyon ng isang bagay na hindi po namin malalim na pinag-isipan at wala po kami pinagugutan at isinasaalang-alang. Lagi nyo tatandaan yan, mga kapatid. Kaya dapat nyo yan ilagay sa inyong puso, mga kapatid. Mahalin nyo ang mga pastor ninyo. Mahalin nyo ang namumuno sa inyo, mga kapatid. Don't go against to them. Hindi yan makakabuti sa inyo, mga kapatid. At hindi yan makakapagpatuwid sa inyo sa harapan ng Panginoon kung kayo po ay nag-go against sa mga pastor ninyo. When you decide at yung di-decide mo ay against sa nakikita ng pastor, against mga kapatid sa turo ng Biblia, may problema ka. Hindi lahat ng sinasabi natin para sa Diyos ay para sa Diyos. Para saan pa naglagay ang Diyos ng mga pastor na magpapakain sa inyo sa karunungan? Para saan pa sila? Ano ang papel nila? Kung kayo naman pala ay mas marunong pa sa kanila. Nakuha niyo? Sa oras na to, wala tayong ibang pwedeng sabihin. Sorry Lord. Sobrang mali ako sa part na yun. Sa totoo lang, ayaw ng Diyos na tayo po mga kapatid ay nagdi-divide. Nagbabahabahagi. Ayaw yan ng Diyos, mga kapatid. Sa totoo lang, ayaw yan ng Diyos. Ang may gusto niyan, mga kapatid, tayong mga tao na may kanya-kanyang pananaw, tayong mga tao, mga kapatid, na may kanya-kanyang nakikita, na hindi natin nakikita ang sinasabi ng Panginoon. Kung ang lahat ng sala ng kapatid sa pananampalataya ay nasaklaw ng aral ng Panginoon na magpasakop tayo sa inyong mga leader, wala sanang pagwawatak-watak na nangyayari. Sabihin ko sa inyo ang buong katotohanan, mga kapatid, that is truth. Hindi po yan bola. Hindi po yan sugar coating, mga kapatid. And for the last, remember this. Kung paano nyo pakitunguhan ang inyong mga leader sa iglesia,
Kayo na mag-isip kung okay kayo sa Diyos. Dahil naniniwala ako, kung maayos ang iyong pakitungo sa iyong leader, maayos ka rin sa harapan ng Panginoon. Napaka-imposible mga kapatid na ikaw ay maging maayos sa harapan ng Panginoon, tapos yung kanyang inilagay na mga halaga sa iyong kaluluwa, wala kang pakialam, hindi mo kinikilala, hindi mo pinagpapaalamanan mga kapatid, wala kang pakialam sa kanya mga kapatid, at iniisip mo lang ang iyong sarili. Napaka-importante, napaka-imposible mga kapatid na sabihin mo, ikaw ay okay sa harapan ng Diyos. Kaya ako mga kapatid, ang aking parameter sa tutulang, isi-share ko lang sa inyo. Siyempre, ang namumuno sa akin dito mga kapatid, sa atin, si Pastor Alan. Ang isa sa parameter ko, kapag hindi ako okay kay Pastor Alan, kapag hindi maganda ang pakiramdam ko, may mali na sa paglilingkod ko. Kapag nagtanim ako ng sama ng loob, may mali sa direksyon ko. Kapag may mga mali akong ginagawa, na kumbaga nararamdaman ko, nagagalit ako, naiinis ako, mga kapatid, may mali sa akin at alam ko kung saan ako lulugar, mga kapatid. At kaya kayo, mga kapatid, I advise you, mga kapatid, makaramdam kayo sa akin ng galit, ng hinanakit, ng tampo, mga kapatid, isaalang-alang nyo ang sarili nyo sa harapan ng Panginoon. Dahil hindi kami basta lamang hinugot ng Panginoon sa balon, tapos ayan, yan ang mamumuno sa inyo. Hindi po ganun, mga kapatid. Ang Diyos po ang nagtatalaga at yung itinalaga karapat-dapat sa paggalang at pagpapasakop ng membro. Nang sa ganun, magkaroon po tayo ng maayos na harmony. Sa oras na ito mga kapatid, hanggang dito lamang tayo at muli mga kapatid, para lumago tayo sa pagkakilala sa Panginoong Hesus, lumago tayo mga kapatid sa grace. Ano raw po mga kapatid? Ano po yung ating natutunan mga kapatid? Para lumago, ano daw po ulit? Study the Scripture. Para makapag-study, bili na ng Bible. Habang mura pa ngayon, magmamahal lang po yan kung susunod ka para. Ano sunod ba kapatid? Pastor. Kailangan nyo ng pastor. Kung wala ka pang pastor, wala ka pang sinisimbahan, baka ito nang para sa iyo. Welcome kayo dito mga kapatid. Sumunod mga kapatid, prayer and fasting. Dalasan ng prayer. Dalasan ng fasting mga kapatid. Sumunod, experience. Yung experience natin ang magpapatatag sa atin.